Kaya! Kaya! Alala! Bilisan nyo na ubos! Ubusin nyo! Alam ko naman kung bakit natalo sila Beyonce dun sa kagatan ng mansanas. Kung bakit hindi nila naubos ng ganun kadali. It's very easy. Actually, hindi ko lubos maisip. Pero isa lang ang nakikita kong dahilan. Kung mapapansin ninyo, habang sila ay magkaharap, si Kalingap Edu at si YP Beyonce ay medyo hindi nakaharap yung mukha ni Beyonce habang kinakagat ni Edu yung mansanas. Dapat sana ay magkaharap sila para hindi nakakawala yung mansanas doon sa gitna at hindi dumudulas. Lalo na kapag nasa pisngi. Siyempre, napakakinis ng skin ng cheeks ni Beyonce at talagang dudulas ang mansanas. Pero alam nyo naman, nahihiya pa si Beyonce. Hindi siya makaharap kay Edu sapagkat iniisip niya na baka kapag dumaplis ang mansanas, sa kanya mapunta yung kagat ni Edu. Ayoko sanang sabihin to Pero hindi pa ganon ka-convince siguro si Beyonce na harapin ng malapitan ang mukha ni Edu. Kahit na meron na siyang nararamdaman dito, at masasabi kong pagtingin, bagamat siya ay bata pa, ay hindi maiiwasan na humanga siya kay Edu. Mabait, masipag, mapagpakumbaba, at may itsura din naman si Edu. Pero kaya sila natalo dahil, sabi ko nga kanina, hindi hinarap ni Beyonce yung mukha niya kay Edu. Dumadaplis tuloy. Na imbisana na kapag nakagat ni Edu ang mansanas, makikita nila, magkakaroon sila ng kamalayan, pero hindi nangyari. Siguro, kung nagkataon na ako ang kapartner ni Beyonce, baka 2 kagatan lang yan, 3, 4, tapos na. Tapos na agad ang paligsahan. Sapagkat sigurado naman na talagang nakaharap sa aking muka si Beyonce at wala na siyang pakialam kahit dumaplis pa yung aking pagkagat doon sa mansanas. Sapagkat ay parang matutulala na lang na ganito. Ganon. At pagkatapos nun, hindi na mamamalaya ni Beyonce na ubos na ang mansanas sapagkat siya ay wala na sa kanyang sarili. Ikaw ba naman ang makakita at makatapat ng mukha ng ganitong parabang pinaghalong Adonis at Adan, hindi ka matutulala. Pero ang totoo niya, hindi naman nagtatapos doon sa mansanas yung aking reaksyon sa video na ito. Sapagkat kagaya ng mansanas na masarap kainin, lalo na kapag nasa ating harapan, masarap din naman namnamin yung mga bagay na naging maganda, yung mga bagay na dumating sa iyong buhay, yung magagandang dumating sa iyong buhay. Ngayong 2024, dito sa buhay ni Beyonce, hindi lamang si Kalingap Edu sa kanyang buhay, kung hindi yung patuloy na pagtanggap niya ng suporta sa mga nagmamahal sa kanya. Sa nagmamahal sa EDC, yun ang pinaka-importante. At nakita nyo naman, doon pa lang sa bahay,
up and down, napakalaki, panalong-panalo na. Yan ang napapala ng pagiging isang mabuting tao. Na sa kanyang murang edad, ni Beyonce, nakitaan na siya, karapat dapat siyang tumanggap ng mga ganitong klaseng blessings. At pasasaan pa, matatapos na rin ang napakagandang bahay na ibinigay sa kanya ng mga taong nagmamahal sa kanila. Kay Beyonce, kay Edu, ang EDSI. 2024 would be super memorable dito kay Beyonce. Grabe. Nandiyan na si Edu. May bahay ka pa. Marami ka pang taga-suporta. Saan ka pa? And we are hoping na sana dumating yung araw at pagkakataon sa tamang oras na kung si Beyonce man ay mayroon ng malaking bahay, mas magiging masaya tayo kung makikita natin silang bubuo ng sarili nilang tahanan. Di ba? Mas maganda yun. Yun ang mahalaga. Kaya dito kay YP Beyonce at Kalingap Edu, we are very, very proud sa inyong dalawa. At alam ko sa pagpasok ng panibagong taon, 2025, kasama ng inyong mga taga-suporta, kasama ng mga EDSI fanatics, we are looking forward for a more and prosperous New Year na darating sa inyong buhay. Magandang bahay, magandang buhay, kasama ni Papa Eds. Hindi ba, Beyonce? Trust me.